dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ngayon ang unang taon ng pagkakakulong ni Verdugo Rodrigo Duterte sa ICC sa the Netherlands. March 11, 2025, nung inaresto ang dating Pangulo or ngayong lagi ng Verdugo, paglapag ng eroplanong sinakyan mula sa Hong Kong. Sino nga ba ang makakaisip na makukulong ang dating Pangulo na isa sa pinaka-maimpluwensyang tao dito sa Pilipinas? Pero ngayon, karton na lang. Pati ang buong pamilya Duterte ay nagulat sa pag-aresto at tinawag pa ni Vice President Sara Duterte na kidnapping o dinukot daw ang kanyang ama. OMG! Naging dire-diretso rin ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte at naipresenta ang mga ebidensya hinggil sa patayan sa war on drugs. Ayon kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng ilabas ng ICC pre-trial chamber ang desisyon sa confirmation of charges sa huling linggo ng Abril. Naalala ko tuloy yung naghatid ng pizza na sumakay sa ambulansya. Pero bukod dyan, pinangalanan na rin ang mga nasasabing kasabwat ni Duterte kasama sina na absent Senador Bato de la Rosa, Senator Bongo na naghatid ng pizza at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kaya naman ang tanong ng bayan, maaaresto pa rin ba ang mga idinawit sa extrajudicial killings? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Ready ka na ba? Ready ka na ba? Walang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Ay, Political game. As I said, happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Wait, sir. Or Joseph, Nigeria. may follow-up pa ba? Or may So follow-up? that's my reaction. Ako, hihingi lang ako ng reenactment mula kay Attorney Dino. Okay. Oh, hindi kami magkamukha. Magkamukha kami, ha? Diba? Alam mo, kung ito kasi parang advance greeting card itong si Harry Roque. May premonition din ba siya? Oo, premonition din. Oo. Pero actually nagkabali siya, yung pala yung greeting card na yun kay Rodrigo Duterte. Oo. May you spend the rest of your life in jail. Yes. At nararapat lang naman yan. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Harry Roque. May you spend the rest of your life in jail with Bato de la Rosa, with Bongo, with Vitaliano Aguirre, at isama na rin natin si Harry Roque kasi kayo naging enabler ng war on drugs, kayo ang chief implementer ng malawakang patayan at kailangan talaga ng hustisya, no? Alam nyo ba na mahigit 100 bata ang napatay sa war on drugs, mga minor de edad. Sa aking palagay lang, no, sa ngalan nila Kian de los Santos, sa ngalan nila Carl Arnaiz, kasama nila Colot, kasama nila Chad Book. Yes, I second the motion. May you guys spend the rest of your lives in jail. Happy anniversary. Happy anniversary. At paano bukod dun sa madugong patayan sa alleged na peking war on drugs ng rehimeng Duterte, tandaan na rin natin na bahagi ng Duterte legacy, yung 520 days na suspension ng face-to-face classes nung panahon ng pandemya. Rank 1 ng Pilipinas sa number of suspended days na sa education. 95 days lang sa ibang bansa. No, yan ang Duterte legacy pagdating ng COVID response at sa edukasyon na nagdulot ng mas malalang learning crisis natin. Kaya ang mga kabataan at mga bata ngayon, hirap magbasa at magsulat, di ba? Napakalaki yung problema natin dun sa number ng mga struggling readers, no? At yung mga struggling din sa literacy, no? Sa buong bansa yan, ha? Kaya may educational crisis, kasama yan, no? Longest lockdowns din kasi tayo noong mga panahon na yon. Pero for what, no? Wala tayo kasi noong mga oras na yon, longest lockdown na nga tayo, ginawang military response imbis na public health response. At huwag natin kakalimutan na habang nangyayari yung mga yun, ninanakawan pa tayo ng Administrasyong Duterte. Naalala niyo yung Pharmaly scandal? Meron ba kahit isang na indict dyan at nakasuhan dyan? Wala. No? Tayo lang sa buong Pilipinas ang pinagsuot ng face, sa buong mundo, ang pinagsuot ng face shield. Yung pala walang empirical evidence, meron lamang kumita dyan sa face shield na yan. No? So, pati raw yung ang dami na sira ng mga COVID vaccines. So ang sama ng COVID response, kasama yan sa Duterte legacy. Ano pa ba mga Duterte legacy? ito. Huwag natin kalimutan na si dating presidente at forever Verdugo. Duterte ay isang maniac in chief. Oy. Wala pa lang ng kanyang term.
at lahat ng klase ng babae, nabigyan niya na ng some kind of unwanted comment tungkol sa kanyang itsura, tungkol sa kanyang sexualidad, hanggang tuhod ni VP Lenny dati, pinapansin niya. Magugulat pa ba tayo na ngayon meron tayong Manyak 3? Kung dati presidente mismo, ganun magsalita, at hindi lang sa private space, kundi sa harap ng TV, at sa bawat opportunity na pwede niyang ipakita kung gaano siya kamanyak. Kasi siya raw dapat ang nauna. Ayun. Diba? Pinag-usapan ng rape, tapos siya raw dapat ang nauna. Anong klaseng tao yan? Diba? No? Ano pa ang Duterte legacy? Clive? Hindi lang naman crimes against humanity ang guilty si dating presidente at full-time berdugo Rodrigo Duterte. Guilty din siya ng crimes against our economy. Correct. Diba, no? Alam mo, sa usapin halimbawa ng utang panlabas ng ating bansa, no, halos dumoble yung utang natin sa panahon ni Pangulong Duterte. 6 trillion. Oo, 6 trillion eh. 6 trillion nung bago siya pumasok. By the time na June 2022, nung ipapasa sa susunod na administrasyon, mahigit na po 13 trillion pesos yung utang panlabas natin. So, more than double yung inilaki ng utang panlabas natin. And for what? Pinakinabangan ba ng taong bayan, 'di ba? Yan ay isang tanong na masasagot ng ating mga kababayan. At bukod diyan, no, dahil nga dun sa securitized na militarized response nung panahon ng COVID pandemic, yung Pilipinas din po, kumpara sa iba't ibang mga bayan dito sa Southeast Asia, ang pinakalumiit yung ekonomiya, no? Negative 9.5% noong 2020 yung naging paglago ng negative. So hindi lumago, lumiit yung ating ekonomiya. Samantalang yung mga katabing bayan natin, natural naman merong pagliit na ekonomiya kasi pandemya, pero hindi ganyan kagrabe, no? 6%, no, 5%, no. In fact, yung Vietnam, lumago pa din sila ng positive pa din sila ng more than 2%, no? Laman lang din na pinag-uusapan natin yung excise tax, no, at yung presyo ng mga produktong petrolyo, Duterte legacy din po na nagkaroon ng buwis, dagdag na buwis sa ating mga produktong petrolyo, lalong-lalo na ang diesel. Kung kayo po ay nagrereklamo na 80, 90 pesos at baka tumaas pa sa mga susunod na linggo ang diesel, sa panahon po ng Duterte administration, nagdagdag at gumawa ng bagong mga excise tax, no? Taon-taon po 'yon na tumaas, no? Every year na may dinadagdag na excise tax sa mga produktong petrolyo. Yan po ang crimes against the economy ng pamahalaang Duterte. So kung hirap na hirap tayo ngayon sa ekonomiya, alam naman natin sa economics, meron tawag natin trickle-down effect, no? It's a process. Yung nararamdaman natin na kahirapan, yan ay byproduct ng mga previous administrations. Share ko lang ang aking expertise bilang abogado ay tinatawag nating insolvency law, no? Ang pinakamarami akong naging kliyente na nagsasara ng mga negosyo, nawawalan ng trabaho noong panahon nitong si Rodrigo Duterte. Huli-huli na, pagdating sa infrastructure, anong tingin ninyo? Meron ba? Allegedly. Meron ba? Ba't ang taas ng classroom backlog na nasagot na ng Aquino administration? Ako, ang naaalala ko lang ay ang testimonya ng mag-asawang Diskaya. Oo. Ang naaalala ko ay, pag tinanong sila kailan lumaki at lumago ang kanilang mga kontrata sa DPWH na napunta sa dose-dosena nilang mga luxury cars, ang sagot po ay, panahon po ng pamahalaang Duterte sila, nag-umpisa nakakuha ng malalaking mga kontrata. Peke ang sinasabi nating build. Kasi walang major infrastructure. Skyway Stage 3, Kaalax, yung MRT na tinatayo ngayon, yung subway system, di ba? Lahat yan, panahon pa ni President Aquino, no? At saka marami silang ibinida noon na kaya naman daw dapat isuko na natin ang West Philippine Sea sa China ay merong mga investment para sa build. Wala din po So, nagmaterialize. binenta na nga tayo sa China at pinatahimik pa yung mga miyembro ng oposisyon at kahit na sino pa, pati media ha, tinanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Sinubukang ipasara ang Rappler, no? So, yung freedom of speech talaga ng mga panahon yun, walang-wala. So, ang nanira ng institusyon, ekonomiya, infrastructure, kabastusan sa mga kababaihan, yan po ang Duterte legacy maliban sa malawakang patayan. So, hindi lang yung malawakang patayan na ayaw natin. Hindi niya naman na-solve yung peace and order eh. Di ba? Walang long-term solutions, band-aid solutions na hindi naman epektibo. Yan ang tunay na Duterte legacy. Kaya sana talaga ay abutan ka ng hustisya dyan sa ICC, sa The Hague, Netherlands. Sabay-sabay! May You spend the rest of your life in jail, Rodrigo Duterte. Wala po yan sa with due respect.